ang daming buhay na natulungan ko. Hindi ko natulungan yung anak ko. Tara, pag-usapan at pakinggan natin. Sabay-sabay tayong tumawa at ilabas ang lahat ng emosyon sa bawat kwento ng buhay na ating mapapakinggan. Be ready, be inspired, and always stay positive! Tara, let's talk! Good morning everyone and welcome to Let's Talk with Inday Karya. Finally, the show is here and the show must go on. Bago natin tawagin yung ating itatampok for today sa ating talk show na ito, yung ating i-interviewin for today, gusto ko lamang po batiin kayo, magandang araw, magandang gabi, or kung nasaan man kayo, have a lovely day. Unsa daw? Anyways, very Inday Karya. We don't expect so much here. It's all authentic here ang inyong mapapakinggan. Wala tayong script. And also dito sa show na ito, it's the conversation that matters. It's not the scene, it's not the background, it's not the perfect shot, but it's the stories that we will hear from our subject or doon sa ating mga panauhin. Kaya samahan niyo kami today ng aking panauhin, walang iba, kundi kilala niyo na siya, ang nag-iisang manang ng bayan. Manang Meteora Waylander, all the way from Austria. Talaga namang lumipad pa siya dito sa Finland. Not because of this interview, kasi kinausap ko muna siya and thanks God, dahil napapayag naman natin siya. Kaya samahan niyo ako at pakinggan natin yung kanyang kwentong buhay-buhay dito sa Let's Talk with Inday Karya. Eto na nga ang ating panauhin for today. Walang iba. Ang aking nanay-nanayan. Isa sa aking mga nanay-nanayan. Dati siyang subscriber ko. Pero tingnan niyo naman ngayon, parang naging kapamilya ko na rin. So Manang, so far, welcome to Let's Talk. Kumusta po yung stay niyo dito sa amin? Okay naman. Happy? Very happy. Ayan. Together with the family. Thank you so much. Yes, it's very true na parang kinukonsider niya na talaga kaming anak. Pag may problema ako, nagsasabi ako sa kanya. Lagi niya sinasabi sa akin, anak naman kita. Kaya okay lang magsabi ka sa akin. O, diba? But anyway, for today, this show is all about you, Manang. So, Manang is actually a retired midwife sa Austria. So, para mas makilala pa natin si Manang, eto magkukwento na siya. For the first time, mag-open up na siya about yung pagiging midwife, pagiging byuda, na asawa, at ina. So ngayon, Manang, tell us about, bakit sa Austria mo napiling pumunta? No, ang asawa ko is from Austria. Na-meet ko sa Philippines during my studies. And then, pagkatapos ko, nag-board exam, nakapasa, and he came to Philippines and married me. Wow! Ang ganda-ganda naman talaga. Tapos, maaari mo bang ikwento sa amin yung buhay mo bilang isang midwife sa Austria, Manang? Yeah. Nung una, nag-aral ako ng German language. Kasi kailangan mag-board exam ako sa Europe license. Hindi tanggap ang Philippines license kasi kulang ang study sa atin. Yeah? So, I studied 1 year German language. Tapos ako'y nagtatrabaho part-time kasi kailangan may pera din ako. Mahal ang school sa university. And then I was practicing yung sa Physical Institute. I was the English therapist. Marunong akong mag-massage from at home kasi midwife, kailangan marunong kang magmamasahe. So, sa umaga, ako'y nagtatrabaho
from 3 o'clock to 8 o'clock in the evening, ako'y nag-aaral. Okay. Yeah. Talaga. Kasi Pero ang this mahal. time, Manang, may asawa ka na. May asawa na ako, pero walang anak. Wala pa. Yeah. Kailangan mag-study muna ng German language kasi hindi ka tanggapin sa hospital. Yeah. Ang pangarap ko talaga yung biggest hospital sa Europe. Mataas ang pangarap ko, pero talaga, wish granted. Kailangan din talaga, hindi lang pwedeng mangarap lang tayo. Kailangan may kasamang hard work and dedication din talaga sa mga ginagawa mo. Marunong akong mag-German. Natuto na ako. Ako'y nagtatrabaho sa Physical Institute. Pagkatapos niyan, nag-apply ako as attendant. Okay. Sa biggest hospital. Nag-umpisa ka talaga sa mababa. Yeah. After that, kailangan mag-practice. Yeah. Doon ako talaga sa hospital na gustong-gusto kong praktisan. Kasi nandyan lahat ang mga cases na mga talagang kumbaga yung gusto mong i-handle na mga cases. Yeah. Okay. Yung mga yung basta cases na good cases, yeah. Tapos, ayun, ako'y nag-board exam. Ang board exam sa Austria is lingual. Okay. Mahirap. Oo, even here in Finland, napakahirap. Yan, direct sa mga professor, ang daming mga professor. Pero, kampante ako kasi yung mga professor na nag-question is our professor in the hospital. Our hospital from the biggest hospital in Europe. Okay. So, ito talaga yung literal na meaning. Hard work really pays off. Manang, no? Yeah. Okay, since Manang is actually a midwife, nung nag-practice na kayo, Manang, ano yung isa sa pinakamahalagang aral na natutunan mo sa pag-aalaga ng mga inang nanganganak at yung mga sanggol na isinisilang nila, Manang? Kailangan may pasensya ka. Mm-hmm. Iba ang mentality ng European kaysa Pilipinas. Yes. Kaya, hindi pwede na yung sa Pilipinas iba kasi pagalitan mo ang pasyente. It's true, Manang. Tapos, Honestly, naranasan ko yan. Sigaw-sigawan mo. Yes. Takot, yung mga pasyente sa Philippines, takot sa mga nurses, sa mga midwife. It's true. Pero kami, bawal kaming yung masamang salita. Kailangan patience, friendly. Mabuti naman, friendly naman ako. Wala akong problema dyan. I'll share with you my experience between Philippines and dito sa Finland nung panganganak ko and also in Abu Dhabi. Kasi na-experience ko lahat yung unang anak ko sa Pilipinas, and then si Miggy sa Abu Dhabi, si Bella dito. Sobrang laki po talaga ng difference. Kasi yung sinabi mo na sigaw-sigawan yung pasyente, naranasan ko yan nung nanganganak ako. Especially first time mo, marami kang hindi alam. So, parang magtatawag ng nurse, tapos sisigawan ka, papagalitan ka. Pagalitan ka. But of course, that's part of the experience. Yeah. Let's move this is on our to culture. That. It's our culture also. Yeah. Yeah. And that is their culture. Yes. Kailangan mabait ka sa kanila. Lahat talaga mabait. Pasensyada. Okay. Yung pasensya mo. At saka, before ako mag-duty, palang nanalangin. Dala-dala ko ang rosary. Totoo. Kaya manalangin before, bago mag-duty. Alright. Kasi yan, buhay ng bata at saka ng ina. Mama o ina. Ang mga cases namin sa hospital is very, very hard. Yung may mga ina na masakit, may mga sakit, yan ang ha-handle namin. So, wala kaming normal na patient na yung walang sakit, mga anak lang. Ang mga pasyente namin ay lahat may mga sakit. May mga sakit. By the way, Manang, ilang years ka nag-serve as a midwife? 40 years. 40 years? Yeah. Maalala mo pa kaya kung ilang bata, ilang ina ang pinaanak mo, Manang? Before, noon, ako, binibilang ko, may ako. Pero nung mga lately na, wala na. You lost count? Wala na.
ayaw mo na kasi Of course, sa dami. busy mo na. Sa haba ng panahon Parang ng service pabrika. mo na, Parang 40 years. pabrika na. Imagine mo, 40 I don't years think na. libo lang ang napaanak mo Yeah. Manang. I think Marami. more. Hindi lang panganak ang trabaho ko. Ako ay for the whole Okay. pero talagang sa sarili ko na desidido ako, sinabihan ko yung pinaka-head namin na gusto ko na sa mga operasyon, sa mga hindi lang kay cesarean section, sa Okay. mga cancerous, sa mga lahat-lahat na department, So ibig sabihin Manang, yung mga pinapaanak mo, yung may mga special cases. special cases. Okay. Nasa ICU din ako. So mga ano nag-duty pala ako sa talaga ICU. to, talagang special cases. Special- Ibig sabihin, May mga mga sakit critical na, conditions. critical condition yung mga pasyente namin galing yan ng mga ibang hospital na hindi makaya Hindi nila nila. kaya, pinapasa sa Kailangan inyo. i-transfer. Automatically, pag may mga sakit, kung sakali mga high blood, Okay. mga placenta previa, yung nagpuputok na ang bago voters na before sa sa due ng mga pasyente, yung mga maliliit na pregnancy. Tapos yung galing ng IVF, yung galing ng yung may mga naopera ng heart, may opera ng kidney. Okay. Kami ang mag-handle. Alright. May special. Pero sa lahat ng yun Manang, sa lahat ng cases na hinawakan mo, alin dun yung pinaka tumatak sa'yo na hindi mo makakalimutan? May pasyente ako na yung last na night duty ko before ako Mag-retire? My last night duty na from 7 to 8 o'clock in the morning. We have 2 shifting only, daytime and nighttime. Pag duty ko sa night, hanggang umalis ako, ayun, trabaho lang talaga. Para bang pinarusahan ako na magtrabaho ka kasi last day na yan. Yung babae na yun is 26 weeks pregnant, twins. Matagal na yung na-admit sa amin kasi pumutok na yung bag of waters. Pero nanalangin siya palagi nga. Every time na mag-duty ako, gusto niyang mga nakda. Kasi sa amin pwede na yung pag 26 weeks ang pregnancy. Pwede na namin yan kasi na-handle na namin yan siya. Complete na yung lungs ng mga bata na inject na yan sila. Yun ang panalangin niya. Tapos yung marami na akong trabaho doon the whole night. Okay. Tapos yung last na gagawin ko siya, sinabi ko na muna siya, tapos ihang ko siya ng cardiography, tapos yun, nag-buzzer na siya, sabi niya, may lumabas. Ayun na, di emergency na. Kaya lang, yung kinabahan ako kasi premature yung mga bata, tapos twins. Okay. Mabuti naman, pag ako ang mag-signal, nandyan agad lahat. Alright. Sineis siya, tapos pinuntahan ko siya. Natuwa pa siya kasi nanganak siya na ako ang duty. Yun ang wish pala niya. Sinabi niya sa akin na hindi ko pa alam noon na ganun pala na nanalangin siya na manganak siya. Yung wish niya. Yung wish talaga. Kasi instead na malungkot siya kasi yung mga bata maliliit pa, ganyan. Tuwang-tuwa siya kasi nanganak siya sa last night duty ko na ako yung mag-retire diba, na. on her last duty. Kaya hindi ko yan. Pa siya, wish granted niya yung isang pasyente niya. Diba, napaka-inspiring yung story ni Manang. So Manang, mapunta naman tayo tungkol kay Manong. Yung asawa ni Manang, I call him Manong kasi parang sa Bisaya, it's Manang and Manong. It's always ganun po talaga. But if comfortable ko po na ikwento, okay lang po ba na magtanong about Manong? Yeah. Okay, Manang. Bilang isang asawa at byuda, napapaiyak na si Manang. Huwag kang ganyan. Baka mauna akong umiyak. Anyway, bilang yung asawa, paano niyo po ilalarawan yung pagsasama niyo noon ni Manong?
iba yung ano namin, iba yung, hindi lang na husband and wife, para pang friend, best friend. Okay. Hati kami sa mga gawing bahay. Siya ang mamalingke, siya ang maglaba. Ako ang tiplansya kasi ayaw niya magplansya. Hati kami basta kung yung maglinis ng bahay, maglinis ng bintana. Nauna siya, he is 11 years older than me. Nauna siya sa, nag-retire. Okay. Kaya nung nag-retire na siya, ako ang nag-work. Maganda yung buhay ko kasi hindi na niya ako pinapatrabaho. Kumbaga pinagsisilbihan ka na lang ni Oo, Manong oo. after work. Ayun. Kasi I could Siya recall na. si Manang nung nakilala ko to, buhay pa si Manong eh. Yung mga stories niya na to, yung iba, hindi ko alam talaga. Ngayon ko lang talaga maririnig yung most of the stories na ikukwento niya sa atin. So, sabay-sabay natin ito mawi-witness ngayon. So, yan, I remember noon, nakita ko si Manong Chris sa video call, pinakilala niya sa akin, tapos pinakilala niya akong pamangkin, which is such an honor for me, na especially with her story and what an inspiring woman Manang is. And then, ano po yung pinakamagandang alaala na dala-dala nyo ngayon sa inyong puso? Yung binigyan niya ako ng free life para akong walang asawa. Kung sakali, buong Europe nakita ko na. Okay. Due to, alam mo, pag kami magsiseminar, kami mga kasi magkasama ang doctor at saka midwife. Iyan ang kasama sa team. Every country sa Europe may mga seminar, may mga congress. Tapos ako, alam mo na, interesado sa mga ganyan. Palagi kami nasa Germany, mostly in Germany, also in Austria, in the province of Austria. Yung mga magagandang scenery na doon kami mag-seminar. Tapos, dagdagan ko ng 2 araw, magbakasyon. Oo. Siyempre to explore na rin doon sa new places na mapupuntahan mo, no? Willing ako magbayad ng private kung sakali, kasi ang budget, alam mo na, marami kaming midwife. Kailangan, may mga points na gagawin mo sa a year na yan. Kasi kung hindi mo yan magawa, kailangan gagawa ka talaga ng mga seminar. Iba dito, mag-seminar ka, mag-aral ka rin, nag-aaral din ako. Maski pinaaral nila ako ng quality management. Okay. Hindi ko yun alam. Basta oo lang ako ng oo. Nahihirapan ako kasi ang makasama ko puro mga head ng mga sa mga hospital. Pero, department heads. Tapos Manang, paano nyo naman hinarap yung pagkawala ni Manong? Ayun. I remember 2023, siya nawala? 22? Yeah, March 23. 23, kasi Mahirap. tumawag ka sa akin eh. For yung 1 year, mahirap kasi iba yung we are 43 years kaming kasal. Okay. Yeah. Ang tagal. 43. Tapos, yun ba yung kampante ka kasi kung alam na ng tao anong gusto mo, alam niya na anong gustong kainin ko, pero vegetarian siya, kaya vegetarian din ako. Okay. Kinakain ko yung pagkain niya kasi ayaw niya na may karne. Ayaw ko naman na magluto ako ng karne, tapos ayaw ko, kaya sabi ko, pakain ako ng vegetarian. Yun ang nahirapan ako kasi nung wala na siya, di pwede na akong kakain ng karne. Doon ako nahirapan, magkasakit ako pag kumakain ng karne. Yun. Di maalala mo siya. Yung the first year, kasi sa Europe, ang daming, mahirap mamatay ang daming papilis gagawin mo, ang daming mga... Oo, naalala ko. Sabi mo sa akin, it dami, took you almost a year para tapusin lahat yung documents. Yung mga pangalan, yung mga ari-arian sa iyo, lahat, yung mga insurance, instead na kayong 2 pangalan sa mga bangko, ganyan, mahirap. Parang na-busy ako.
Okay. nabisi ako doon sa So mga parang dun mo na yung attention, na-divert Yeah, yung attention mo doon sa sa mga pag-aayos ng papers. mga papers. Kasi ang ginawa ko, ayaw ko magpatulong sa mga pamangkin niya. Kasi yung mga mag-email ka ng mga sa German, mabuti may Google Translator, okay. Pero mahirap ding yung magsalita ng German na hindi mo yan, iba hindi din. mo first language, hindi mo Pero mother na tongue, ko, kumbaga. nagulat sila kasi yung mga pamangkin tumatawag na, Auntie, anong itulong? Sabi ko, hindi, ako lang. Ako yung nag-email, nagsusulat ako ng mga kumpanya, ganyan. Kasi lahat sa mga electric, sa mga Pero heater, okay naman na lahat man. okay na lahat. Ako lang ang gumawa, Mm. struggle with myself. Yan Yeah. ang Be yourself. literal na Be definition ng Mm. strong, independent woman. Superwoman, Darna ang ating manang. Yeah, So next bionic. question. Nagbabasa ako ng questions sabi ko naman sa inyo, lang tayo, authentic First lang tayo time. dito. And then no, wala tayong dito. It's not the perfection ang hinahanap natin dito. It's about the story and yung inspiration na maibibigay ni Manang sa atin. So, ngayon, mapunta naman tayo kay Kuya Chris, yung anak ni Manang. Merong anak si Manang, nag-iisang anak na lalaki. However, sa kasamaang palad, kinuha na rin po siya ni Lord. Are you comfortable, Manang, to share about Kuya Chris? Kasi parang nasasaktan din ako. So, mapunta naman tayo sa bilang isang inang nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang anak. Paano mo hinarap, Manang, yung pagkawala ni Kuya Chris? Mahirap kasi ang daming nasa isip ko, ang daming buhay na natulungan ko. Hindi ko natulungan yung anak ko. Iba yung sitwasyon. Na cardiac arrest siya, pero hindi, parang, ayan, ganyan ka lang, hindi ka makagawa. Pero kung ibang tao yun, number one, ako ang doon. Ang daming buhay. Kumbaga sa trabaho mo, ang daming sinagip na buhay. Pero yung sarili mong anak, ganyan hindi talaga. mo masagip yung buhay niya. Alam ko yung buhay na yan kasi marami akong mga barkadang mga doktor, mga kasama. Ganyan talaga yung sa pamilya nila. Yun ang talaga na hindi mo matulungan yung sarili mong pamilya. Tapos matulungan mo yung ibang tao, yung mga pasyente, ganyan. Yun ang masakit. Pero parang ko lang yun kasi nandoon pa yung asawa ko. 2 kami. Parang hindi ka mahirapan. Yeah. Pero hanggang ngayon, pareho din. Iba yung anak mo na mawala, ina ka. Iba din yung asawa na mawala. Iba ang pakiramdam. Okay. Diba? So, ano yung pinakamahirap na araw sa'yo at paano mo nalalagpasan yung mga days na nagdadalamhati ka? Kung sakali masakit, nalulungkot, punta ako sa simba, sa St. Stephen's. Sa Vienna, alam na nila na may pinupuntahan talaga akong church. Doon ako, maski upo lang ako, magsindi ng or either pupunta ako sa cemetery ng asawa ko. Ang libingan niya is woods. Yeah, this is a woods cemetery. May every yung ashes na sa ilalim ng yun, tinitingnan ko. Parang kinakausap ko yung punong kahoy. Si Chris naman, yung anak ko, nasa Philippines kasi gustong-gusto niya sa Philippines. Kasi maraming pamilya magbisita doon. Ang asawa ko naman ay gusto ayaw nga niya sa family, sa cemetery ng family niya. Gusto niya yung woods cemetery. Gusto niya na wish granted yan. Wish granted. Lahat ginawa ko. If you don't mind, Manang, ilang taon si Kuya Chris nung nawala siya? 36 years old. Sobrang bata Yeah, pa. nagsarili siya is... Ilang taon na siya dapat ngayon? Mga 40, mag-44. 44. So halos kaidaran ko lang din pala. 3 years 19 older sa akin. Teka, 1982. 3 years older nga si Kuya sa sa October akin.
Okay. 3 years older. Tingnan mo. Mm-mm. Di anak kita. Anak kita kasi, mag-44 siya. Tapos, 2026. ano naman yung mensahe mo para sa mga, Sa mga- magulang na katulad mong nagdadalamhati sa pagkawala ng anak and then nawalan pa ng asawa? Iba naman ang, alam naman na huwag magulang ka, mawalan ka ng anak. Iba ang talaga. Pinakamasakit. Oo. Kasi yung isip mo, yung bigla na magalit ka sa God. Oo. Magsabi ka na, bakit siya? Bakit hindi ako? Yun ang sinasabi ko, ba't hindi mo ako kinuha? Kasi parang Oo. ang mindset kasi natin is Ba't parang yung bata? laging yung mauuna tayong magulang kaysa sa Mm. mga anak Ba't natin. yun? Mm. Pero nung naisip ko, yung may nangyari na sa mga, parang mga sa Vienna, ang dami kong mga apong hilaw, pamangking hilaw, mahilig Kumbaga, ako itong mga mag-adapt. ang sinasabi niyo na mga apong hilaw, Hilaw, apong hindi. isa na po ako doon. Kumbaga, hindi niya kami Pamangkin kadugo, pero tinuturing niya kami ng mga tunay niya na pamangkin. Yung mga anak ko, hindi niya man kadugo, pero tinuturing niyang mga apo niya na rin. Ganyan ako sa yung may mga estudyante, mga Filipino na mga estudyante, parang kinukup ko sila. Ako ang anti-anti. Maski sa hospital na tinabahuan ko, yung mga kasama ko na mas matanda sa akin, yung mga doktor na mas matanda pa sa akin, nag-anti sila lahat sa akin. Kasi yung typical, mama ako, papakainin ko yung mga doktor, tapos sabihin ko, kain muna kayo bago magtrabaho. Yung feeling nila na may anti sila, kaya nag-anti sila lahat. Okay. Kaya yung mensahe ko na kung kung yung life mo na masakit, may nangyari sa iyo ganyan, huwag kayong magtampo kasi may mga tao pang kailangan ka. Tama. It's true man yan. Kumbaga, Tutulungan mo yun sila. mas may higit pang mas nangangailangan Oo, mas ng presence nangangailangan. mo, Oo. ng pagmamahal mo, Mas mahirap pa ang buhay nila kaysa dun sa buhay, na nawala. Nawala. Okay. Yun Tama ang nga isipin naman. yun. And then, paano mo pinapanatiling buhay sa iyong puso at alaala yung buhay ni Kuya Chris? Ang dami niyang mga alaala, yung mga ginagawa niya, yung mga music na yung... Nakikita ko Kasi- yung mga guitars niya nandun pa Kasi sa bahay DJ niyo. yun siya. Electrical engineer, pero nagpa-part-time kasi alam mo na sa Europe. So, ngayon, na mag-isa ka na lang manang, paano mo hinaharap yung pamumuhay bilang mag-isa ka na lang sa Austria? Palaging mamasyal. Oo, mahilig talaga ito mamasyal. Mamasyal. Halos Mga araw-araw barkada. may bagong May reels. Sa Facebook na nakikita ang daming mga barkada, mga kasama sa ospital na puro retire. Tapos, ayun, punta doon, punta dito. Tapos, uwi, gabi na, matulog. Bisita sa mga kaibigan. Mga kaibigan kung saan-saan. Tatawag sa amin, Oo. makikipag-chikahan. Ako'y makipag, sa kanila. Busy si Julie, pero ako'y nagtitext lang. Oo. Kumusta na kayo dyan? Tapos, ayun, kung may oras siya, di tatawag siya. Okay. Wala siyang oras mag-text. So that's how you keep yourself busy? Yeah. Oo. Okay. Pasalamat kasi yung mga best friends ko. Saan ka humuhugot ng Ano lakas po? nun, Manang? Paano mo pinapanatiling I'm very superwoman. positive I am yung mga superwoman. thoughts mo? Be yourself. Yeah. Yeah. Tapos isipin mo na yung hindi lang ikaw ang mapait ang ang life. Yes. Yung may nangyari sa iyo na ganyan. Totoo. Hindi lang ikaw may May mas pinagdadaanan. pa. Kaya Oo. doon ko na-realize na ako yung nanghinakit sa sarili ko. Self-pity ako. Tapos, nung nakita ko na mas grabe pa yung nangyari sa iba. Totoo Kaya yan. sinabi ko kay God, naku, sorry God, iba yung mga salita ko noon. Oo. Ganyan. Pero may mga tao pa pala na mas pa
Totoo yan. Kumbaga, nangyari. ang Kay dami sa nating akin. questions, Oo, ang yun. dami nating mga frustrations. Wala Then, lang yun. hindi natin na-realize na mas marami pa palang iba na mas higit pa yung kanilang pinagdadaan ng hirap sa buhay. Mas mabigat pa yung mga challenges na kanilang pinagdadaanan sa buhay. Tapos yun, yung mga tao na yun, tulungan mo sila. Alam mo, pag natulungan mo sila, iba yung pakiramdam mo. Siguro, naisip ko, ganun siguro ang yung bang kapalaran mo na ganyan ang nangyari sa iyo para matulungan mo ang mga tao na nangangailangan Kasi sa iyo. ganito yun manang when you are able to help others, parang it's Iba. a fulfillment for yourself. It's not sometimes kasi yung iba sasabihin dahil kaya mong tumulong. Or yung iba sasabihin, you're bragging about it. Hindi ka nagmamayabang about kung ano yung naitulong mo sa iba. But it's rather yung fulfillment, yung saya na mararamdaman mo Iba kung once na nakatulong makatulong ka sa iba. ka. Iba yung iba yung pakiramdam mo. Pareho ba sa kung magbigay ka ng tulong sa yung mga beggar dyan sa Yes, pag hindi mo kilala especially, iba talaga yung iba ang fulfillment. pakiramdam. Iba yung saya talaga na Ewan ko. Kung mararamdaman. ano ang maramdaman sa iba. Yan ang ko. But speaking of that, Manang, because you still have your families back in the Philippines Yeah. now. So how do you keep connected sa kanila? Palagi akong, alam mo na, di ba? Palagi akong nag-check nga ako sa, Oo. hindi ko, related in blood. Ano na kaya yung mga, ko? Talagang, ako ang manang. Kung sabi sa amin sa Philippines, pag manang, walang pangalan yan. Ako yan. Yes. Yes. Yung mga ibang Manang manang nila, ng bayan. manang ng bayan. Alam nila yan. Tapos, ayun, iba yung, alam mo na ngayon, may mga group chat, iba-ibang, ang dami kong mga group Iba chat. na ang nagagawa ng technology. Iba, mo sila, makontrol mo sila, check mo sila, Yes. tinitingnan mo sila. So, meron ka pang mga kapatid Manang sa Pilipinas? May 2 akong brother, Okay. pero may sakit yung isa. Alright. Kaya ako every year uuwi, ako'y mag-reunion sa family, tapos Santo Niño Fest for the children. Naalala ko, every January talaga umuwi si Manang Santo Niño de Cebu. in celebration of Santo Niño de Cebu. Tapos, for the children. nagpapasenior siya sa kanila, nagpapakain talaga siya sa kanila. Aside doon sa pamilya mo sa Pilipinas, Manang, ano yung pinaka-mamimiss mo sa Pilipinas? Yung banding, kasi yung pamilya namin ay palasayaw, yung kakanta. Of course, natural yan sa Pilipino. Wala atang Pilipinong hindi kumakanta, Manang. Kaya yun, wala sa Austria hindi mahilig magkanta. Kami may mga gitara sa amin, may mga pero iba ang feeling. Okay. Tapos iba din, hindi ayaw kong kakanta pag nasa Europe. Hindi nga kita narinig dito na sa kumanta. Philippines, Pag nag-video kita sa Philippines. Ayun, mahilig ako. Ewan ko. Yung feeling lang siguro ba na hindi kasanay. Despite sa lahat ng yung pinagdaanan, nawala ng asawa, nawala ng anak, paano nakakatulong yung pananampalataya mo sa iyong paghilom at pagbangon sa buhay? Yung yung pakiramdam mo na depressive ka, ang ginagawa ko, papasok lang ng simbahan. Doon lang, parang Talagang iba ang pakiramdam pag nakapasok kasi ka na doon ng simbahan. sa Stephen's Church, may Mother of Perpetual Help. Yes. Tapos yan siya. Yung estudyante ako hanggang natapos ako sa pag-aaral. Hanggang naka-board exam ako. Nakapasa ako. Dala-dala ko pa siya sa Austria. Dala-dala ko siya. Siya palagi ang siya ang number 1 ko perpetual health. Tapos pangalawa ang Santo Niño de Cebu kasi para sa mga bata. Yun parang
devotion ako. Devoted ka Oo, to. sa dalawa na yan. Mm. Yan. Mother of Perpetual. May masakit ang puso mo, malungkot ka. Yes. Puntahan mo lang siya doon sa simbahan. Mayroon ako sa bahay, pero iba yung nasa simbahan ako. Oo, iba talaga. Pag Uupo nasa ako loob ka doon. na ng Oo. simbahan, nasa loob Iba ka na yung ng feeling. holy place. Tapos ang ganda nga ng simbahan doon. Kaya para kang, kung papasok ka, parang nasa heaven ka. True. Yun. Kasi napasok namin yung simbahan Parang na nasa yun nung heaven. pumunta kami ng Austria. Napakaganda talaga. Talagang pagpasok mo pa lang, parang kikilabutan ka sa feeling, yung pakiramdam mo na Nasa parang heaven. talagang Nasa papasok ng heaven. Mm. Tapos, may pagkakataon ba manang na parang nawawalan ka na ng pag-asa, gusto mong mag-give up? Wala. Wala. Kasi ang nasa isip ko, maraming tao na kailangan ng tulong tulong. mo. Hindi lang yung pamilya ko sa Pilipinas, yung mga pamilya ko na rin sa Vienna. Pamilya ng asawa ko, at saka yung mga friend na family ko, yun ang nasa isip ko na maraming naghantay ng tulong ko. Kaya Yes. walang give up. Yan. Napaka-positive talaga ni Manang. Makakaano ka, Yeah. mapapasana Live, all ka live. talaga sa Yeah. sobrang positive ng kanyang outlook sa buhay. At ano talaga yan, witness namin yan. Parang laging walang problema. Ngayon ko nga lang to nakitang umiyak ng matagal. Kasi nag-heart to heart talk kami. Minsan napapaiyak kami. Pero very slight lang. Ngayon lang parang nakokonsensya ako. Kasi parang nanay ko na siya. Tapos pinapaiyak ko siya sa interview na to ngayon. But it's nice getting to know you more, Manang. And then, may question pa ako. Hindi pa tayo Oh, tapos. sige. Handa ka. Kaya pa ba, Manang? Kaya Gusto pa. mo pa ba ng tubig? Labakaran eh. Basang-basa na ata yung tawel. Kaya Mamaya labahan. ipapasok ko yan sa ano. Ipasok na ito Ipasok sa... natin sa washing. dryer. Manang, kung makakausap mo yung younger self mo, yung nakakabatang Manang Midyora, ano yung magiging message mo sa kanya? Yung younger self ko ay talagang independent na ako. Ako'y marunong maski nung yung grade 1 pa ako, marunong na ako magsaing. Pero hindi rice cooker, walang rice cooker noon. Yung totoong ano. Oo, yung saingan, Oo, yung magsisiga ka. May tindahan kami noon, may negosyo ang mama ko. Ako ang namahalan Katuwang doon. Oo, ako ni ang nanay. pag wala akong klase ako, talagang trabahadora ako. Yung bang gustong maski hindi mo Halimbawa, makaya, Manang, yung younger Midyora, ako, younger Midyora ako. Ikaw si older Midyora. Anong sasabihin mo sa akin? Yung message mo sa akin? Ang message ko sa iyo na matatag mo. Pakatatag. Yes. Yeah. Mararating mo rin Mararating yung mga mo mithiin sa buhay. Mag-dream. Yung dream, kailangan dream big. Huwag Yes. yung normal na dream. Yes. Tingnan mo yung dream ko. Sabi ko nga, libre Dream ang big. mangarap. Oh. Kaya lakihan mo na yung pangarap Ang mo. dream ko na all over the world. Yes. Titingnan ko, talagang bistahin ko. Pero hindi pala, ayaw ko pala ngayon. Ang totoo, Europe lang ang gusto ko. Nandun kasi yung forever mo. Sa Europe lang ako Oo. nagtutour. Yeah? Ayaw ko sa ibang lugar. Yeah? Yun. Tapos, huwag kang mag-dream ng yung maliit na bagay lang. Yes. Kailangan i-dream mo yung nung hindi makaya. Yun. Kaya Yung pinaka-impossible dream. yung hindi. Yun ang Yan. dream mo. The dream, this impossible dream. Yes. Yun ang kakayanahin mo. Yun ang Tama. isipin mo. Tama naman. Ayan. Kasi libre mangarap. Yun ang gagawin mo. Pangarapin mo kung ano yung imposible. Mangarap ka. Kasi kung papangarapin mo lang yung Madali lang na hindi, wala yun. walang challenge. Wala. Yes. Pareho Kaya yan. i-challenge mo yung self mo. Pareho yan mga sa dreams. work mo. Yes. Mangarap ka ng Tama. work na yung yung hindi makaya ng iba. Kakayanin mo. After yun. all this man ang No. pinagdaanan mo, yung lahat ng pagsubok sa buhay,
Ano yung kahulugan sa'yo ng pagiging isang matatag na babae? Ah, What does it mean for you to be a strong woman? a strong woman, yung parang superwoman. Minsan nga, sa isip ko lang, sa akin lang yan, ha? Ganyan ako. Nakaya ko yun. Mm. Parang napapatanong ka sa sarili mo. Oo, nakaya ko yun. ko lahat Kinaya yun. ko yun. Ako Grabe. na talaga yun. Oo. Parang Kasi yung, alam mo, ma-relate ko yan kasi yung mga barkada ko noong panahon na yun, matagal ko na siyang hindi ko nakita. Tapos, makita nila yung palagi kong na-contact. Alam mo, iiyak daw kasi makwento yung iba. Wala ka, Day. Umiyak si kasi naisip ka, kawawa ka daw ganyan. Tapos, ang sagot naman yung palagi kong contact, maawa ka sa kanya? Ginoo ko, tawa lang ng tawa yan. Ginoo ko yung, sus, wag ka nang maawa dyan. Yung parang babae kami na lagi yan. kami nag-aalala. Like ako, simula nung nawala si Manong, nag-aalala ako, paano si Manang? Mag-isa na lang siya. Wala. Like ngayon, pinagsasabihan ko siya, Manang, paano yan? Pag Wala. medyo matanda ka na, yung hindi niya na kaya, paano yung food mo? Sinong mag-aasikaso sa'yo? Dito ka na lang, ino-offer ko siya, dito ka na lang. Sabi niya, hindi, okay lang ako. Talagang napaka-positive na babaeng ito. Superwoman nga. Superwoman nga. Literal po talaga na superwoman si Manang. Tapos, ano yung mensahe mo para sa lahat ng nakakaranas ng kalungkutan, pag-iisa, at pagkawala ngayon? Huwag kayong, yung alam mo na, yung nakaranas ng mga pangit na mga, sa life. Experience sa life. Yung masama ang nangyari. Huwag kayong mag-isip palagi. Ang iisipin nyo yung masarap ng buhay na sa future. Maski matanda na ako, pero nangangarap pa rin. Nangangarap pa rin. Yeah. Napaka-positive. Pangarap kayo, tapos huwag kayong malungkot. Instead na malungkot kayo, itawan nyo yan. Either ikain nyo. True, wag mong problemahin yung Ako, problema, hindi dapat pinoproblema. Pag gusto kong lalabas, kain tayo dyan. Kain, bahala kung mahal siya. Ganyan ako, kami mga markada, kain tayo dyan, bahala kung mahal na restaurant, kailangan tikman natin. Kailan natin yung tikman. Yun. Kaya yun ang buhay. Napaka-inspiring Yun ang talaga buhay. napaka-inspiring ng kwento mo, Manang, ng story mo. Maraming salamat for sharing with us, for opening up your heart to us and to our viewers dito sa first launch ng aking talk show, Let's Talk with Inday Caria, and Let's Talk with Manang also. So yun, Manang, thank you so much. Wala akong masabi. I wish you all the best in life. I wish you na long life and many more years to come. You're always welcome here dito sa aming pamamahay. Alam mo naman yan, every summer. Kahit pa hindi summer. Kung Pag gusto mainit mo, sa Vienna. Pag mainit sa Vienna. Kung gusto mo sakay ng ng getaway, punta ka dito sa amin. We're very happy to welcome always Manang in our home. Kasi parang ina na namin. So yun, sana po kung meron kayong mga inspiring stories dyan, if you wanna share it with us, or kung meron kayong mga gustong interviewin namin dito sa aking show, or interviewin ko pala, not namin kasi nag-iisa lang ako. Ikaw lang. Yes, thank you so much everyone for watching, at sana meron kayong natutunan sa ating guest for today, Manang, Austria. all the way from Austria. Maraming salamat. We love you so much, Manang. Thank you. You're welcome. Always welcome. Yes.